walking tindahan na tatay, my friend, na sa paglalako ay nasustentuhan at hanggang sa kasalukuyan. Yan ang buhay live. Buhay live. Patuloy pa rin ang sinusustentuhan ang kanyang sarili. Hindi siya umaasa sa kanyang mga Oo, anak. ayaw niya nang ayaw niya maging Husay na, bigat at taas. napakahusay nito. Nako, eto na, pagtitinda. Sa kalsada ang kanyang naging hanap buhay. Kilalanin po natin si Tatay Wilson at ang baon niyang KKB. Kwentong Kabarangay. Ang ganda. Sa kanyang paglalako, buhay nila ay lumago. Hindi man sobra-sobra, pero hindi rin nagkukulang ang mga pangangailangan dahil yan sa pagtatiyaga ni Tatay Wilson Carpo. Isang masipag na tindero at masigasig na ama sa 4 na anak. Alamin natin kung paanong dahil sa mga feather duster ay naitaguyod ni Tatay Wilson ang kanyang pamilya. Kahit mainit, diretso pa rin mag-ano ko. Sabi nga, magdaga ka na, huwag ka nang mawala ng pag-asa. Dito ako lagi malakas, dito ako lagi ako. Walang iniisip anong bagay na problema. Kasama natin siya ngayong umaga sa Kwentong Kabarangay. Una, bago natin siya makilala, i-flex ko lang ang husay ng mga nagsushoot ng mga ng team natin. Ng mga segments mga natin. producer natin, mga cameraman natin, Congratulate yung natin ang head ating- writers natin. Ang ating mga Napakahusay. cameraman, ang ating mga assistant Producers. cameraman, Yes. soundman natin, producer, Napakahusay. writer. Tingnan mo naman Very, very well Tingnan mo done. naman yung content natin, di ba? Diba? At ang lino, parang pampelikula. Oo, Ganda! husay. At syempre, Ayun na. kaya nga naman kailangan mahusay kasi mahusay nga itong ating Kailangan tapatan sa barangay. Kailangan Oo, tapatan yung Kailangan story. mahusay yung intro, di ba, para sa kanya. Correct. Palapakan po natin ang ating kabarangay mula sa barangay 424, si Tatay Wilson Carpo! Tatay Wilson, ayun, sandali lang, sakay! Sundin natin. Makabala muna namin kayo, may bumibili sa kanya habang naghihintay siya sa atin. Upo muna kayo rito. Sandali, wait lang po, nagbayad na po ba yun? Opo. Nagbayad na, okay. Bunga mo lang. Bunga mo lang, sir. Ayan Pato mo na lang po yan. kayo. Ganda ito yung mga bit niya. Oo, talagang araw-araw. Ayan. Iba't ibang klase ng feather dust. Iba't iba. Tingin mo muna yung mga nanonood sa Net25 at nakikinig sa radyo. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood po. Ganun din po sa Luzon, Visayas, Mindanao. Wow! Ang Channel 25, lagi nagsisilbi. Mula noon hanggang ngayon. Tama! Oo naman! Net25! Eto na, kita mo naman my friend, marami siyang sabit-sabit sa katawan. Pati ko rin po ang aming minamahal na punong barangay. Chairman Lito, ang Ilito Dula. Tatay, ito. Yun! Tatay, Ayun na. ang kwento ng iyong buhay muna ha. Gusto natin malaman. Paano po kayo nag-umpisa? Gaano katagal na po kayo naglalako ng mga feather duster na ito? Mula nung nagkasawa po ako, nagkapamilya po ako, mga 30 plus na po yan siguro. Lahat ito, lagi nang pinagsisikapan kong maghanap, magtinda. At sa aking sa araw-araw na pagtitinda, nagtsatsaga ako para mabigyan ko ng magandang kinabukasan ng aking mga anak. Gaano ho kayo katagal tayo na nasa kalsada para maglako, para maging human tindahan? Mga dekada 20 years na, mga 24 years. At ilang oras ang inilalagi niyo po sa kalsada para makabenta ho kayo? Mga hanggang inaabot po ako ng gabi. Hanggang di ako nakakabenta, hindi ako umuwi. Kasi inisip ko yung pagkain ng mga bata, baon, yung mga pangangailangan. Yun ang iniisip ko lagi. Okay, tatay. So, ilan po ang mga anak niyo po? Bali po, pinagkalooban ako ng 4 po. 4 po. At sa 4 na mga anak mong ito, sa araw-araw niyo pong pagbebenta, magkano po ang kinikita natin araw-araw? Para masagot niyo po yung 4 na anak. Minsan po nakakanta ng 500, 500. Pag maganda ang kitaan, magkano? Mga 700, 800. Wow! Tiyagaan lang talaga, Opo, ano? makakabili tayo ng bigas. Oo. May pondo tayong bigas. Tapos, importante, kahit nagtitinda ako, mga bata, may kinakain. Pag uwi ko ng gabi, tulog na sila at maayos na nang nakakatulog ng nasa bahay na sila. Bago ko umuwi, kinicheck ko rin sila kung yung anak kong 4 nasa bahay na. Hindi ko hinahayaang mawala isa. Ang aso nga hinahanap, tao pa kaya? Yan. Kaya hindi ko hinahayaang
mawala ang mga bata sa bahay. Yun ang sikreto niya. Kasi Na- nabiyudo siya eh. Nabiyudo siya. So, kailangan niyang mag-isa maging naitay siya. Diba? Ito po ba yung mga anak nyo? Sa mga nakikinig din sa Radyo Agila, dahil Oo. mayroon tayo sa Radyo Agila, Diyas 62. Ito pong pinapakita namin sa TV, sa Net25 TV, ay ang mga litrato ng kanyang pamilya. Ito po yung mga anak nyo po ito, sir. Opo, yan yung pinalaki ko ng maayos at mapayapa. May takot po sila Sa Diyos. sa Diyos. At may disiplina. May disiplina po. Kasi napagtapos mo ng mga Oh, yung yun anak ang po mo. sinabi ko. Mag-aral kayo na mag-aral. Magsusumika po ako maghanap buhay. Hanggat magkabaon ako sa utang, hindi ko kayo pababayaan. Oh. Sa araw-araw, gagampanan ko yung pagtitinda ko. Bakit to tayo? Ito yung gusto kong i-shoutout mo ng malakas para marinig ng mga nasa likuran. Ha? Bakit sa tingin nyo kailangang maging isang responsableng tatay? Gusto ko silang mapag-aral, mabigyan sila ng may takot sila. Ayoko silang mapabayaan, mapariwala. At ang higit sa lahat, nasa bahay, gusto ko silang mas maayos na pamumuhay. At yan ang at yan ang nararapat Opo. kapag ikaw ay magulang, ganyan dapat ang Siyempre iyong naman po. motibasyon. Ayoko silang malayo, ayoko silang maano sa mga masasamang bisyo. Yun. Friend, Sa kanyang pagpupursigi, di ba? Na araw-araw na ginagawa niyang pagbebenta ng feather duster, pag-iikot sa init man o yan o umulan. Aba, alam niyo po bang itong si Tatay Wilson ay nakapagpag-graduate na ng kanyang bunso na ang kurso ay accountancy at cum laude. yan! Anong pakiramdam tayo na may ganun kang anak? Napakasarap. Natatadsa ko na yung inano niyang pagsisikap at pagtataga, may tagumpay. May naharap na pangarap sa buhay. Yan. At nararapat naman, yung mga anak na mga ganyan, my friend, ang tinutularan. Kailangan ho, yung mga pagpupunyagi ng inyong mga magulang, tinatapatan nyo ng sarili nyong pagpupunyagi sa sarili nyong mga responsibilidad para maibalik nyo rin sa kanila yon. Alam mo kung ano yung natatanggal sa kanila pag ganun? Natatanggal yung takot ninyo, na pagdating ng panahon, di ba, umalis man kayo sa mundong ibabaw, ha? May naiwan para sila yung maging matatag, sa pagharap sa buhay. Yun lang naman yun, Opo, gusto ko yung nasa mapayapa silang pamumuhay, nasa maayos, at magandang kinabukasan nila. Yun, my friend! Ito si Tatay Wilson, araw-araw naglalakad, nagbebenta. Anong Yes. oras po kayo gumigising? Anong oras po kayo umuwi? Tapos po, balita ko, di lang po feather duster ang binibenta niyo po. Anong Opo. oras po kayo nagigising araw-araw? Minsan po nung panahon po niya, nagdadyari po ako. Bago po ako magtinda nito. Nagbenta rin siya Opo. dyaryo, oo. Ang kinukuha ko po ng dyaryo, yung kagawad po namin, si Kagawad Nonong De Leon. Opo. 4 o'clock pa lang in the morning, gumigising na ako para magrasyon sa mga suki kong dito sa barangay namin. Paikot-ikot lang ako. Paano kayo napunta dito sa feather duster at saan nyo po kinukuha ang inyong mga feather duster na binibenta? Ito po pinupunta, bumibili ba ako sa Divisoria. Naghahanap ako ng magandang pagkakakitaan. Yung mga dapat na kahit konting kita, mabilis at hindi na i-stack ang panila mo. At ikaw ay dumadayo pa raw sa ibang lugar para kayo yung magbenta sa kalsada. Opo, totoo po yun. Nakakarating ako ng Ortigas, Santulad, Buendia, saan man ng Manila. Opo. Nakakarating po ako. At balita ko, hindi lang ito ha, pati mga cotton towel, tuwalya, Yes, mga pamuna sa tuwalya. kotse, kanyang ibinibenta, talagang lahat binibenta na niya. Hindi niyo po ba naisipan kumuha ng pwesto o yung tipong magkaroon ng munting masasakyan para may paglagyan, para mas marami kayong mabenta? Hindi na po eh. Kasi po dito sa paglalako ko po, okay na po to. Opo. Matibay naman yung mga paa. Wala kang masasagasahan, wala kang sagabal. Ay, galing! Tama. Masibay naman yung mga paa. May exercise. May exercise. Oo. Pero sana pag sobrang init ng araw, tabi-tabi tayo. Oo naman po. Sumisilong tayo, nagbabaon tayo ng tubig. Lagi. Meron tayong lagayan tubig. Pag naubos, pupunta tayo sa Jollibee. O yun, basta sa yun, fast sa food brand place. na yun. Brand na yun. Maano na tayo ng sales. Ayan na naman tatay. tayo. Eto na, tay! Ha? Ngayon, yung mga anak mo, mga malalaki na, may maayos ng buhay, di ba? Opo. Bakit hindi ka pa rin tumitigil sa pagbibenta? Lako ka pa rin ng lako. Bakit ganon? Kasi po,
ayoko pong manghina. Gusto ko yung laging malakas, malusog. Anong resistensya ko. Gusto ko nga, bago galing Makati, nilalakad ko na lang to eh. Hoy, wag naman tayo, hindi na. Totoo diba? po yan. Pag mahaba ang traffic, nalilibang po ako. Ayun. Kasi hinahanap-hanap na rin yung katawan niya. Yan, eh. Kasama na sa sistema niya. Correct. Kasama sa Minsan nga po, sobrang traffic sa mula Osmeña hanggang Makati. Oh. Nilakad ko yan. Binaybay ko. Pagdating ito, nilako ko to. Nakabenta naman ako. Pagdating sa nagtahan, okay naman ako. Alam ko na bakit niya gusto lagi naglalakad. Kasi gusto niya nagbebenta pare. Hindi, saka, Kasali Marami kasi talaga. tayong maalukan. Yun. At marami tayong matutulungan kung sakali may masiraan, Oh. mga nangangailangan. Kuya, baka pwedeng tulak. O sige po. Itatabi natin po siya, ilalagay natin siya sa magandang, hindi siya marereker ng mga MMNDA at MTPB. Ang gusto ko, pag nakatulong ka sa isang kapwa mo, bukal sa kalooban mo. Yun, ang masaya doon. ang nakikita ko dito kay tatay kasi, alam mo, masaya siya sa ginagawa niya. Totoo. Masayahin siya by Totoo. nature. Masaya siya sa ginagawa niya. Tama po, ano? Opo naman. Kasi ito na yung likas ng ng yaman ko sa buhay ko. Kumbaga, siya friend, lumalaban ng patas. Lumalaban ng patas. At syempre, merong pakialam din sa kapwa-tao. No?